Busy sa pagpili ng damit si Dylan sa mall, nang bigla na lamang may lumapit sa kanyang isang dalaga at ang mas nagpabigla sa kanya, nang bigla na lamang siya nitong halikan sa labi. "Sorry." Paghingi ng paumanhin nito, matapos siya nitong halikan at hindi man lang siya tinignan, saka mabilis na itong tumakbo palayo sa kanya. "Sandali!" Sigaw ni Dylan, saka niya mabilis na hinabol ang dalaga na nagnakaw ng halik sa kanya. Mabilis na nakalabas ng mall ang dalaga, ngunit hindi sumuko si Dylan at patuloy niya itong hinabol hanggang sa makarating sila sa isang eskinita. Kitang-kita niya ang dalaga habang tumatakbo ito, ngunit bigla na lamang may humablot na lalaki dito. "Wag! Ayoko! Pabayaan mo na ako!" Pagmamakaawa ng dalaga sa mga lalaki. "Hindi ka basta-basta makakatakas sa akin, bebang. Pagmamay-ari na kita habang buhay. Nakasanla ka sa akin dahil sa sugarol mong ama. Alam ko naman na hindi niyo mababayaran ang utang ng tatay mo sa akin. Kaya wala ka nang magagawa pa, kundi sumama sa akin at paligayahin ako anumang oras kong gustuhin." Tila demonyong saad ni Esteban, ang leader ng isang sindikato sa Tondo. Nagbabaka sakali kasing manalo sa sugal ang tatay ni Bebang at makakuha ng malaking halaga para maipanggamot sa kanyang ina na may breast cancer. Isinugal lahat nito ang ipon nila, ngunit sa kasawiang palad ay natalo at nagkautang pa kay Esteban, ang may-ari ng pasugalan. Umutang ang ama ni Bebang ng 200,000 sa pag-aakalang makakabawi pa, ngunit nagpatuloy ang kamalasan nito hanggang sa maubos lahat ng pera. Nalugi na rin ang maliit nilang negosyo na sari-sari store dahil halos doon na lang sila kumukuha ng pagkain sa araw-araw. Napakaliit lang kasi ng sahod ng tatay niya bilang isang security guard sa isang bangko sa kanilang lugar. Sa gamot lang ng nanay niya ay kulang pa ang sahod nito, kaya nagbakasakali ito na magsugal gamit ang kaunting ipon niya sa bangko. Pero sa halip na masolusyonan ang kanilang problema, ngayon ay mas dumoble pa ang problema nila dahil naniningil na si Esteban. At dahil hindi makabayad ang tatay niya, ay siyang gusto nitong kunin bilang bayad sa utang. "Parang awa mo na. Bigyan mo pa kami kahit isang buwan na palugit, Esteban. Babayaran kita, pangako." Naiiyak ng pakiusap ni Bebang kay Esteban. "Pagod na akong magbigay ng palugit sa inyo, Bebang. Kaya sa ayaw at sa gusto mo ay sasama ka sa akin. Hindi na rin naman ako interesado sa pera dahil ikaw na ang gusto kong kabayaran sa utang ng ama mo." Tumatawang tugon ni Esteban. "Wag! Ayoko! Maawa ka, Esteban! Ayoko!" Takot na takot at nagmamakaawang saad ni Bebang, habang pilit siyang hinihila ni Esteban, katulong ang dalawa pang lalaki na tauhan nito. "Huwag ka nang magmatigas pa, Bebang. Akin ka na simula ngayon. Huwag kang mag-alala. Paliligayahin naman kita." Saad naman ni Esteban at saka tumawa ng malakas. "Wag! Parang awa mo na! Tulong! Tulungan niyo ako!" Sumisigaw ng saad ni Bebang habang umiiyak. Takot na siya dahil alam niyang halang ang kaluluwa ni Esteban. Ngunit hindi siya binibitawan ng mga ito at pilit siyang kinakaladkad papalayo. Awang-awa si Dylan sa dalaga, kaya naman naisipan niya itong tulungan. Nilapitan niya mga ito upang iligtas ang dalaga. "Bitawan niyo siya!" Matapang na saad ni Dylan. Napatigil si Esteban, maging ang kanyang mga tauhan nang marinig ang sigaw ni Dylan. "Oh, may gustong maging superhero para kay Bebang. At sino ka naman na malakas ang loob para pakialaman ako?" Natatawang ngunit inis na saad ni Esteban kay Dylan. "Bitawan ninyo ang babaeng yan kung gusto niyo pang mabuhay." Matapang namang wika ni Dylan. Natawa naman si Esteban, maging ang kanyang mga tauhan sa sinabi ni Dylan. "Ha! Nagpapatawa ka ba? Ang lakas din talaga ng loob mo, no? Sino ka ba? Gusto mo siguro ng sakit ng katawan, kaya hayaan mo at pagbibigyan kita." Natatawang saad ni Esteban. Binitawan nito si Bebang at ibinigay sa dalawa niyang tauhan. "Hawakan niyo siya. Huwag kayong makikialam
at ako nang bahala sa lalaking yan. Anito sa kanilapitan si Dylan at kaagad na binigyan ng suntok. Ngunit hindi iyon tumama dahil mabilis na nakailag si Dylan. Ang kinabigla pa ni Esteban ay ang pagsipa sa kanya ni Dylan na hindi niya alam kung paanong iiwasan. Napakalakas noon kaya para siyang itinapon at pabulusok siyang bumagsak at sumuot pa siya sa isang drum. Kaagad namang sumugod ang dalawang lalaki nang makita ng mga ito na walang kalaban-laban si Esteban. Ngunit kahit anong gawin nilang pagsuntok kay Dylan, ay hindi man lamang sila tumatama sa binata. Kaya naman halos magutay-gutay ang mga katawan nila dahil sa suntok at sipa na tinamo nila mula kay Dylan. Maya-maya naman ay nakabangon si Esteban, ngunit hindi niya nakaya pang lumaban. Alam niya na may alam sa karate ang binata, kaya hindi nila ito kayang labanan sa suntukan. Kaya naman mabilis niyang binunot ang kanyang baril at itinutok kay Dylan. Ngunit bago niya pa iyon mapaputok, ay napalo na siya ni Bebang ng kahoy sa ulo, kaya agad siyang nawala ng malay. Nang makita ni Dylan na tulog na ang lahat ng kalaban, ay nilapitan niya ang dalaga. Kamusta ka? Okay ka lang ba? Concern na saad ni Dylan sa dalaga. Salamat, okay lang ako. Nahihiyang sagot ni Bebang habang umiiyak pa rin. Okay lang yun. You're safe now. Bakit ka ba kasi hinahabol ng mga taong yan? Wika naman ni Dylan habang naaawa sa dalaga. Mahabang istorya. Tugon naman ni Bebang na pinipilit na pakalmahin ang sarili. Nanginginig pa rin kasi ang buo niyang katawan dahil sa takot. Akala niya kasi tuluyan na siyang makukuha ni Esteban. Handa akong makinig. By the way, I'm Dylan. Pakilala niya sa dalaga. Tila nagdadalawang isip naman si Bebang na magtiwala sa lalaki dahil hindi niya naman ito kilala. Oo nga, tinulungan siya nito at iniligtas kay Esteban, ay nagdadalawang isip pa rin siyang magtiwala sa lalaki. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Malumanay namang saad ni Dylan nang makita niya ang pagdududa sa mga mata ng dalaga. Nagulat naman si Bebang dahil parang nababasa nito ang kanyang isipan. Pero naisip niya naman na baka nga hindi naman talaga masamang tao ang lalaki dahil tinulungan nga siya nito. Kaya naman pinilit niyang ngumiti dahil naisip niya hindi naman makatwiran kung pag-iisipan niya pa ng masama ang binata na siyang tumulong sa kanya. Ako si Bernadette, Bebang for short. Thank you ng marami sa pagligtas mo sa akin mula sa mga lalaking yun. Akala ko mapapahamak na ako. Nakangiting wika ni Bebang, kahit hindi pa siya masyadong nakakabawi sa takot. Sa kanya inilahad ang kanyang kamay kay Dylan, tanda ng pagtitiwala niya sa lalaki. Nakangiti namang tinanggap ni Dylan ang kamay nito at nag-shake hands sila. Halos ayaw ng bitiwan ni Dylan ang kamay nito habang titig na titig sa mukha ni Bebang. Gandang-ganda kasi talaga siya sa mukha ng dalaga. Saka parang pamilyar din ito sa kanya. Pinipilit niyang alalahanin kung saan niya ito nakita, pero wala rin siyang maalala, kaya ngumiti na lamang siya. Nang mahalata ni Bebang ang pagkatulala ni Dylan, ay napatitig naman siya sa mukha nito. At nang ngumiti nga ito, ay lumabas ang dalawang malalim na dimple sa dalawang pisngi nito. At biglang may naalala naman siya na isang kakilala niya nung bata pa siya. Ngunit naisip niya na imposible, kaya dinedma niya lamang at siya na ang unang bumitaw sa kamay nito. Kaya naman tila natauhan si Dylan. Sorry. Natatawa at nahihiyang saad ni Dylan nang mabitawan ng kamay ng dalaga. Ngumiti na lamang si Bebang dahil sa reaksyon ni Dylan na tila hiyang-hiya habang nakatitig siya sa dimples nito na talagang pamilyar sa kanya. Sige Dylan, nice to meet you and thank you ng marami sa pagliligtas mo sa akin. Uuwi na ako. Paalam ni Bebang. Ihahatid na kita. Alok ni Dylan. Naku, huwag na, nakakahiya na sa'yo. Saka malayo ang bahay namin, sasakay pa ako ng jeep. Nahihiya namang tanggi ni Bebang. Mas lalong dapat kitang ihatid dahil malayo pala ang bahay niyo. Pamimilit naman ni Dylan.
Huwag na Dylan, kaya ko namang umuwi mag-isa. Todo tanggi naman si Bebang. Ayaw niya na kasi na magkaroon pa sila ng koneksyon ng binata. Tama nang nakapagpasalamat siya sa pagliligtas nito sa kanya. Kahit ilang libong tanggi pa ang gawin mo, ay ihahatid pa rin kita, Bebang. Pamimilit naman ni Dylan. Bakit ba kasi pinipilit mo pa akong ihatid? Kaya ko namang umuwi mag-isa. Tila naiinis ng wika ng dalaga. Dahil mula nang tulungan kita at iniligtas, ay responsibilidad na kita. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ay ihahatid na kita. Let's go. Seryosong saad ni Dylan. Ano? At sino namang nagsabi sa'yo na responsibilidad mo ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Bebang. Nawiwirduhan na tuloy siya kay Dylan dahil sa mga pinagsasabi nito. Dahil yun ang paniniwala ko. Minsan kasi may nabasa ako na kapag niligtas mo na raw ang isang tao, ay magiging responsibilidad mo na siya habang buhay. Paliwanag naman ni Dylan. Gulat na gulat si Bebang sa mga pinagsasabi ni Dylan at hindi na nga siya nakasagot pa dahil hinawakan siya nito sa braso at hinila palabas ng iskinita na yon. Saan ba tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Bebang nang medyo malayo na ang nalalakad nila at papunta sila sa isang mall. Sa mall? Maikling sagot ni Dylan. Ano? Bakit? Anong gagawin natin dun? Huwag mong sabihin na isasama mo pa ako mag-shopping, hindi naman tayo close. Naguguluhan ngunit mataray ng tanong ni Bebang. Hindi tayo magsa-shopping. Pupunta tayo dun dahil naroon ang kotse ko. Tugon naman ni Dylan. Bakit naroon? Ang layo naman. Nagtatakang tanong ni Bebang. Limot mo na ba ang nangyari bago kita iligtas sa mga pangit na lalaking yun? Natatawang tanong ni Dylan. Napapakunot naman ng noo si Bebang dahil hindi niya maunawaan ang sinasabi ni Dylan. Ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Bebang. Kaya naman tumigil si Dylan sa paglakad at hinarap si Bebang. Nakalimutan mo na ba na may hinalikan kang lalaki sa mall? Natatawang tanong ni Dylan habang titig na titig siya sa mga mata ni Bebang. Paano mo nalaman yun? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga na nakadama ng pagkapahiya nang maalala yung binata na basta niya na lamang hinalikan sa mall para makapagtago siya kay Esteban na humahabol sa kanya. Dahil ako lang naman ang lalaking yun, kaya nga kita sinundan at kaya kita niligtas. Natatawang tugon ni Dylan. Nanlaki naman ang mga mata ni Bebang sa sinabi ni Dylan. Palibhas ay takot na takot siya kanina. Kaya hindi niya nanamukhaan pa ang lalaking hinalikan siya sa mall. Kaya naman sobrang hiya na ang naramdaman niya ng mga oras na yun, na kung pwede nga lang, ay matunaw na lamang siya para mawala na siya sa harapan ni Dylan. Sorry, ginawa ko lang naman yun para makatakas kay Esteban. Takot na takot ako kanina kaya parang wala na akong ibang maisip na paraan para mailigaw sila. Tapos nakita kita, kaya naisip ko na halikan ka para hindi nila ako makilala. Hiyang-hiyang saad ni Bebang na naiiyak na habang nakatakip ang mga kamay sa muka. Ano ka ba? Okay lang yun. Ang mahalagay na tulungan kita at nakaligtas ka sa mga lokong yun. Halika na at nang mayihatid na kita. Saad na lamang ni Dylan dahil nakikita niya na hiyang-hiya na ang dalaga. Napatango na lamang si Bebang at hindi na makatingin ng diretso kay Dylan at sumunod na lamang siya sa binata hanggang sa makarating sila sa parking area ng mall. Pinagbuksan pa siya ni Dylan ng pinto para makasabay sa kotse bago ito sumakay at sinimula nang mag-drive. Katahimikan ang namagitan sa kanila at tila ayaw nang magsalita pa ni Bebang. Pwede bang malaman kung anong atraso mo sa mga lalaking yon kanina? Bakit parang gusto ka nilang dukutin? Mayaman ba ang pamilya mo? Malumanay na tanong ni Dylan kay Bebang. Matagal bago sumagot si Bebang na tila nag-isip na muna kung dapat niya na bang aminin sa binata ang lahat kahit nakakakilala pa lamang nila at hindi niya pag-aanong kilala ang pagkatao nito. Ngunit tila ba may nag-udyok sa isip niya at sinabing magtiwala na lamang sa binata. Kaya naman,
Ikinuwento niya lahat kay Dylan, mula sa umpisa ang problema nito. Habang nagkukwento, ay walang tigil naman sa pagtulo ang kanyang mga luha. Awang-awa naman si Dylan sa dalaga. Itinigil niya muna ang kotse sa gilid upang kumuha ng tissue at pinunas niya ang luha ng dalaga. Mahal na mahal ko ang mga magulang ko at naiintindihan ko si tatay kung bakit niya nagawa yun. Alam ko kung gaano niya kamahal si nanay. Naaawa ko sa kanya kapag nakikita ko siyang umiiyak ng patago dahil sa pag-aalala sa kalagayan ni nanay. Kung may magagawa nga lang ako para matulungan sila na mabayaran si Esteban at maipagamot si nanay ay ginawa ko na. Pero wala eh. Hindi pa ako tapos sa pag-aaral at nahinto pa nga ako dahil wala akong pangtusto sa pag-aaral ko. Ayoko namang ibigay ang sarili ko sa Esteban na yun dahil halang ang kaluluwa nun. Patuloy pa na saad ni Bebang. Awang-awa naman si Dylan kay Bebang nang marinig niya ang kwento nito. Kaya nakaisip siya ng paraan at nagdesisyon na tulungan si Bebang. At para na rin matakasan ang pagpapakasal niya sa anak ng business partner ng daddy niya na hindi niya naman mahal. Ako, may magagawa ko. Biglang saad ni Dylan. Ano? Paano mo naman ako matutulungan? Tanong naman ni Bebang habang sumisinghot. Be my wife. Kahit 3 months lang and then after that, pwede na tayong maghiwalay. After the wedding, bibigyan kita ng 5 million pesos at malaya ka na at pwede ka nang mag-umpisa ng bagong buhay. Mababayaran mo na si Esteban. Seryosong saad ni Dylan. Nagulat si Bebang sa sinabi ni Dylan. Bakit? Naguguluhang tanong ni Bebang. Mayaman ka ba? Sino ka ba? Tanong pa rin ito. I'm Dylan Monteverde, ang nag-iisang tagapagmana ng Monteverde Group and Company. Pakilala ni Dylan. Lalo pang lumaki ang mga mata ni Bebang nang malaman ang totoong pagkatao ng binata. Kaya pala pamilyar sa kanyang mukha nito. Ito na pala si Dylan Monteverde, na crush niya nung mga bata pa sila. Hindi niya man lang napansin ang pangalan nito. Sa bagay ay takot na takot pala siya kanina, kaya hindi niya na naisipan iyon. Saka hindi niya naman talaga iniisip na pwedeng si Dylan Monteverde nga siya, dahil ang alam niya ay nasa ibang bansa pa rin ito. Kaya hindi talaga siya makapaniwala. Nag-aral si Dylan sa isang napakaganda at mamahaling eskwelahan na pag-aari mismo ng pamilya nito. At tanging mayayaman lamang ang maaaring makapag-aral sa paaralang iyon dahil sa mahal ng tuition fee. Palagi niyang inaabangan ng pagdaan ng kotse nito. Dahil ang harap ng eskwelahan ni Dylan ay ang public school na pinapasukan naman ni Bebang. Habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman niya para kay Dylan. Alam niya na bata pa siya noon pero alam niya rin na mahal niya ito. Kaya naman palagi siyang excited na pumasok noon para lamang makita si Dylan, lalo lamang ang ngiti nito, dahil lumalabas ang dalawang malalalim na dimples nito na siyang nagpapatibok sa kanyang puso. Sa katunayan ay naging inspirasyon niya si Dylan, kaya ganado siyang mag-aral. At dahil doon ay siyang naging valedictorian ng graduate siya ng elementary. Nang makatapos ito ng elementary, ay biglang nawala si Dylan at hindi na alam ni Bebang kung nasaan ito. Nalungkot siya sa biglang pagkawala nito at nabalitaan niya na lamang na nasa Amerika na pala ito upang doon na mag-aral. Pero kahit umalis si Dylan, ay nanatili pa rin ito sa puso ni Bebang hanggang siya ay magdalaga. Patuloy niya pa rin itong minahal at ginawang inspirasyon at nangarap din siya na balang araw ay magkita sila at makilala siya nito. At ngayon, sinong mag-aakala pagkalipas ng 15 taon, ang crush niya noon na minahal niya ay inaalok siyang magpakasal ngayon. Kaso ang masaklap nga lang ay sa loob lamang ng 3 buwan at pakakasalan siya nito, hindi dahil mahal siya, kundi may ibang dahilan na hindi niya alam. Hey, are you okay? Nagtatakang tanong ni Dylan nang makitang nakatulala na lamang si Bebang sa harapan nito. Oo. Wala naman sa loob na sagot ni Bebang.
Oo, it means pumapayag ka na sa alok ko? Tila hindi naman makapaniwala si Dylan sa sagot ni Bebang. Kaya napangiti at masayang-masaya ito na halos napatulon pa sa saya kung wala lang sila sa loob ng kotse. Nabigla naman si Bebang sa sinagot niya. Dapat ay pag-iisipan niya muna. Pero ano pa nga bang magagawa niya? Hindi niya na mababawi pa ang sinabi niya, kaya tumango na lamang siya. Oo, pumapayag na ako. Naisagot na lamang ni Bebang. Nahiya na kasi siyang bawiin pa dahil nakita niya kung gaano kasaya si Dylan sa sagot niya. Yes, thank you Bebang. Hulog ka ng langit. Masayang-masayang saad ni Dylan at niyakap na nga nito ng mahigpit si Bebang. Natulala na lamang si Bebang at nagpaubaya na lamang na yakapin siya ng binata. Pwede bang malaman kung bakit kailangan nating magpakasal? Tanong na lamang ni Bebang nang matapos siyang yakapin ni Dylan. Okay, gusto kasi akong ipakasal ni Daddy sa anak ng business partner niya. Kaso, I have a girlfriend at mahal na mahal ko siya. Ani Dylan. Tila tinusok naman ang puso ni Bebang sa sinabi ng binata. Yung naghintay ka at nangarap na makita mo siya ulit, pero wala na palang pag-asa na mahalin ka niya dahil may mahal na itong iba. Bakit hindi nilang siyang pakasalan mo? Bakit ako pa? Tugon ni Bebang habang pinipigilan ng luha. Ang sakit-sakit kasi talaga nang nalaman niya, kahit na nga wala namang alam si Dylan sa nararamdaman niya. Dahil hindi pa pwede, she's a model kasi, at nasa Italy siya ngayon, at gusto na akong ipakasal ng daddy ko this month, kaya kailangan ay maikasal tayo, at magpapanggap ka na si Nicole, ang girlfriend ko. Ani Dylan. Ano? Hindi makapaniwalang saad ni Bebang. Hindi kilala ng parents ko si Nicole dahil naging girlfriend ko siya nung nasa Amerika ako. Kaya walang problema. Isa pa, napag-usapan na namin to ni Nicole. At siya mismo ang nagsabi na maghanap ako ng ibang babae na mapapakasalan habang wala pa siya rito. Marami raw kasing offer na trabaho sa kanya sa Italy, kaya hindi pa siya pwedeng magpakasal. Paliwanag naman ni Dylan. Halos ayaw iproseso ng utak ni Bebang ang mga nangyayari sa kanya. Masyado siyang nabigla sa lahat at gulong-gulo ang utak niya. Ano, deal. Malaking may tutulong mo sa pamilya mo, Bebang. Hindi ka lang makakabayad kay Esteban. May papagamot mo rin ang nanay mo at mabibigyan mo pa sila ng magandang buhay. 5 million is a 5 million. At alam ko na malaking tulong iyon sa inyo. Pag-isipan mong mabuti. Wika ni Dylan. Gulong-gulo si Bebang ng mga oras na yun. Ngunit isa lang ang malinaw sa kanya. Matutulungan niya na ang kanyang mga magulang. At may papagamot pa niya ang kanyang nanay. Kaya naman nakabuo siya ng isang desisyon na sana ay hindi niya pagsisihan. Kakalimutan niya muna ang sarili niya para sa nanay nito. Sige, pumapayag na ako para sa pamilya ko. Seryosong saad ni Bebang. Kaya niyang tiisin ang lahat para sa pamilya niya. Kahit na masasaktan pa ang puso niya dahil magiging asawa niya ang lalaking matagal niya nang minahal gamit ang ibang pagkatao. Naihatid na siya ni Dylan sa kanilang bahay at nadatnan nga niya ang kanyang tatay na sinusubuan ng kanyang nanay ng pagkain sa sala. Mano po itay, inay, mano po. Magalang na saad ni Bebang. Napansin naman ng tatay nito na tila problemado ang dalaga. Kaya binitawan muna nito ang pinggan at hinarap ang anak. Bakit mukhang malungkot ka, anak? May problema ba? Tanong ng tatay ni Bebang. Wala po ito, itay. Napagod lang po siguro ko sa paghahanap ng trabaho. Malumbay na sagot ni Bebang at saka umupo sa maliit na sofa. Ganun ba, anak? Gutom ka na rin siguro. Kumain ka na muna bago ka magpahinga. Sagot naman ng kanyang tatay. Mabuti pa nga siguro, tay. Sige po, kakain na muna ako. Tugon naman ni Bebang, saka ito pumunta sa kusina para kumain. Sumunod naman sa kanya ang kanyang tatay, dahil daman ito ang bigat na dinadala ng anak. Bebang, anak, kung ano man ang dinadala mo, ay pwede kang magsabi sa akin. Nandito lang ako, anak. Anito.
Tay, okay lang po ko. Pagod lang po talaga ako. Huwag niyo na po akong isipin. Sagot naman ni Bebang. Wala na siyang balak pa na sabihin sa kanyang tatay ang ginawa sa kanya ni Esteban. At lalong wala siyang balak na sabihin dito ang pagpapakasal niya kay Dylan Monteverde. Tutal, 3 buwan lang naman iyon. Sige anak, siya nga pala, may nahanap ka na bang trabaho? Tanong nito. Meron po itay kaso stay-in po ako at kailangan ko pong mag-training sa loob ng 3 buwan kaya hindi po ako makakauwi. Pero wag po kayong mag-alala dahil padadalhan ko po kayo ng pambili ng gamot ni nanay saka panggastos nyo rito. Mag-iipon rin po ako ng pampaopera ni nanay. Sagot ni Bebang. Mabuti naman kung ganoon anak. Pasensya ka na ha kung pati ikaw ay naobligang magtrabaho. Kung hindi lang sana ako natuksong magsugal, hindi sana magiging ganito ang buhay natin. Akala ko kasi mananalo ko. Pasensya ka na anak. Patawarin mo sana ako. Naiiyak na saad ng ama ni Bebang. Itay, wala ka pong kasalanan. Alam ko naman na kaya mo nagawa yun ay dahil sa kagustuhan mo na manalo. Para may maipanggagamot ka kay inay. Hindi rin po ako galit sa inyo dahil wala akong karapatang magalit. Naiintindihan ko po kayo. Sagot naman ni Bebang. Sa kanya niyakap ang kanyang ama. Salamat anak. Umiiyak ng saad nito. Okay lang po tay. Pangako, may papagamot din natin si nanay at gagaling siya. Ani Bebang. Lalo lamang napahaguluhol ang kanyang ama sa sinabi ni Bebang. Ang swerte namin sa iyo anak dahil lumaki kang mabuting tao. Saad pa ng ama ni Bebang. Yun po ay dahil napakabuti ninyong magulang. Huwag na po kayong umiyak itay. Malalagpasan din natin lahat ng ito. Sagot naman ng dalaga. Sige anak, kumain ka na. Pakakainin ko na rin ang nanay mo. Anito saka binalikan na ang kanyang asawa at pinakain. Tahimik namang kumain si Bebang at lalo siyang porsigido na pumayag sa alok na kasal ni Dylan dahil sa awa sa kanyang mga magulang. Matapos kumain ay nagpa siyang maligo bago matulog. Ngunit maghahating gabi na ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok dahil naiisip niya kung ano magiging setup nila ni Dylan kapag naikasal na sila. Sa kakaisip ay himalang inantok siya at sa wakas ay nakatulog din. Tanghali na nang magising si Bebang. Naalala niyang usapan nila ni Dylan na magkikita sila sa mall. Kaya mabilis siyang bumangon at kaagad naligo. Pagkatapos ay nagmamadali na siyang pumunta sa mall. Naabutan niya naman si Dylan sa food court habang nagsuscroll ito sa kanyang cellphone. Kaya lumapit na siya rito. Sorry, I'm late. Medyo napuyat lang ako. Ang dami ko kasing iniisip. Paghingi niya ng paumanhin kay Dylan dahil mukhang kanina pa ito naghihintay. Okay lang, kararating ko lang rin naman. Let's go. Aya nito sa kanya. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Bebang. Pupunta tayo sa magtatahi ng bridal gown mo at nang susuotin ko sa kasal natin. Saad ni Dylan. Hindi na nakasagot pa si Bebang dahil hinila na siya ni Dylan. Pumunta sila sa isang sikat na fashion designer na siyang magtatahi ng kanilang isusuot sa kanilang kasal. Ang ganda naman ng bride mo, Mr. Monteverde. I'm sure na kahit anong gown ang isuot niya, ay tsak na babagay sa kanya. Humahangang saad ng bakla na nagsusukat kay Bebang. Gusto ko ay yung pinakamagandang gown for my bride. Ani Dylan. Hindi maunawaan ni Bebang kung bakit masaya siya, kaya gayong kunwari lang naman ang kasal nila. Sure, Mr. Monteverde. Asahan mo na magiging isa siya sa pinakamagandang bride ngayong taon. Sagot naman ng bakla. Matapos ang pagsusukat sa kanilang dalawa, ay dumiretso muna sila sa isang Korean restaurant. Nagutom daw kasi si Dylan sa tagal magsukat ng designer. Bakit kailangan pang pagandahin ng gown? Hindi naman tayo magiging totoong mag-asawa. Ani Bebang habang kumakain sila ni Dylan. Siyempre naman, para hindi sila magduda na kunwari lang ang kasal natin. Alam kasi nila daddy na masayang-masaya ako at excited sa kasal na yun dahil alam nilang mahal na mahal ko si Nicole.
Sagot naman ni Dylan. Paano kapag umuwi si Nicole? Magtataka sila. Tanong ni Bebang. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dun. Problema ko na yon. Ang mahalagay hindi ako may kasal dun sa anak ng business partner ni Daddy. Dahil wala na akong kawala dun kapag nagkataon. Ani Dylan. Napatango na lamang si Bebang kahit naguguluhan pa rin siya. Hindi na siya sumagot. Baka kasi pagkanulo siya ng bibig niya. Sinarili na lamang niya ang gustong sabihin at itinago ang sakit na nararamdaman. Nang matapos silang kumain, ay dinala naman ni Dylan sa isang beauty parlor si Bebang para ipa-enhance daw ang beauty ng dalaga. Good noon po, Mr. Monteverde. Bati ng mga beautician kina Dylan. Good noon. Kayo na ang bahala sa kanya, please. Ani Dylan. Okay sir, no problem. Pagagandahin namin ang girlfriend mo. Malanding saad ng beautician na magpapaganda kay Bebang. Okay Bebang, magpapamassage lang ako. Babalikan kita later. Paalam ni Dylan. Sige. Sagot naman ni Bebang. Halika na madam. Alam mo naman na wala nang masyadong pagagandahin sa'yo eh. Ang ganda-ganda mo na kaya. Sana all. Humahangang saad ng bakla. Salamat. Nahihiya namang saad ni Bebang. Una, ginupitan nila ang buhok ni Bebang saka niriband ang buhok. Pagkatapos ay nagpa-foot spa na rin si Bebang dahil medyo kumakapal na ang balat sa paa niya at nilinisan niya na tuloy ang kuko nito sa paa at kamay. Pagkatapos nun ay marami lang ginawa kay Bebang bago siya pinalabas ng kwarto. Samantala, inip na si Dylan sa paghihintay kay Bebang sa labas. Kaya nang bumukas ang kwarto ay napatayo ang binata. Unang lumabas ang bakla habang ngiting-ngiti ito kay Dylan. Mr. Monteverde, your girlfriend. Anang bakla saka itinuro nito si Bebang habang palabas ng kwarto. Tila nag-slow motion naman ang lahat kay Dylan nang makita ang pagbabago kay Bebang. Napakaganda nito na tila isang diwata. Wala pang make-up si Bebang pero perpekto na ang ganda ng mukha nito na hindi na kailangan pa ng kahit na anong make-up sa mukha. Napapangangan na lamang si Dylan at natutulala habang nakatitig kay Bebang, habang kilig naman ang mga bakla sa nakikitang reaksyon ni Dylan nang makita si Bebang. Hindi maintindihan ni Dylan ang nararamdaman niya ng mga oras na yun. Para bang may biglang kung anong kakaibang tibok ang puso niya na kay Bebang niya lang naramdaman. Diba, ang taray? Napanganga mo ang isang Monteverde girl. Kinikilig na saad ng bakla. Lihim namang kinikilig si Bebang at nahiling niya na sana ay totoo na lang ang lahat. Dahil natulala na si Dylan at niyugyug na ito ni Bebang, kaya naman tila natauhan ng binata. You're so beautiful. Nasabi nito ng matauhan. Thank you. Nahihiyang sagot naman ni Bebang. Let's go. Ani Dylan saka inalalayan sa braso si Bebang. Napangiti na lamang si Bebang habang ninanamnam ang mga sandaling kasama niya si Dylan. Todo alalay naman si Dylan kay Bebang na tila ba ingat na hindi masasaktan ng dalaga hanggang sa nakasakay sila sa kotse. Dylan, bago tayo ikasal hanggang sa matapos ang 3 buwan na agreement natin ay hindi ako pwedeng umuwi sa bahay. Ayoko kasing ipaalam sa mga magulang ko ang kasunduan natin. Total 3 months lang naman yun eh. Kaso ang problema, wala akong matutuluyan. Saad ni Bebang habang sakay ng kotse ni Dylan pa uwi. No problem. Pwede kang tumuloy sa kondo ko. Bukas pwede ka nang tumuloy dun. Sagot naman ni Dylan. Salamat. Nakangiting sagot ni Bebang. Alam niya kasi na hindi magugustuhan ng mga magulang niya ang desisyon na ginawa niya. Kaya mas gusto niyang ilihim na lang ang lahat sa mga ito. Nang may hatid ni Dylan si Bebang, ay sa kanyang kondo siya umuwi dahil mas malapit iyon kaysa kanilang mansyon. Medyo napagod kasi siya sa maghapong ginawa nila ni Bebang. Dumiretso siya sa kwarto at nagpa siyang mag-shower ng mabilis para din maginhawaan ang kanyang pakiramdam. Nang makapag-shower, ay nagpa siya na siyang matulog dahil pagod na ang pakiramdam nito.
hindi niya na naisipang kumain dahil sa pagod. Akala niya'y makakatulog siya kaagad, pero nagkamali siya dahil hindi siya makatulog. Hindi kasi mawala sa isipan niya ang ganda ni Bebang na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Alam niyang hindi niya dapat maramdaman iyon dahil may girlfriend na siya, pero hindi niya maawat ang sarili na humanga ng lubos kay Bebang. Mag-aalas 12 na nang makatulog si Dylan dahil sa kanyang mga iniisip. Ayaw niya kasing aminin sa kanyang sarili na nai-inlove na siya kay Bebang. Kinabukasan ay napagpasyahan niyang sunduin si Bebang at tulungan itong dalhin ang mga gamit sa kanyang kondo. Pagdating sa bahay ni na Bebang, ay naabutan niya itong nagpapaalam sa kanyang mga magulang. Nay, tay, mag-iingat po kayo palagi. Palagi po akong tatawag para i-check kayo dito. Mamimiss ko po kayo. Naiiyak na saad ni Bebang, saka niyakap ang kanyang mga magulang. Mag-iingat ka palagi sa trabaho mo, anak. Huwag kang magpapalipas sa pagkain. Alagaan mo ang sarili mo. Bili naman ng tatay nito. Opo, tay. Sige po, aalis na po ako. Paalam ni Bebang. Nang humarap siya sa pinto ay nagulat siya nang makita niya si Dylan na nakatayo roon. Dylan, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Bebang. Sinusundo ka. Nakangiting sagot naman ni Dylan. Magandang umaga po. Kaibigan po pala ako ng anak niyo. Ako po si Dylan. Nakangiting pakilala ni Dylan ang sarili sa mga magulang ni Bebang. Sabay mano sa mga ito. Magandang umaga, iho. Kaawaan ka ng Diyos. Mabutit may katulong si Bebang sa paghahakot ng mga gamit niya. Sagot naman ng tatay ni Bebang. Tay, alis na po kami. Paalam ni Bebang. Sige anak, mag-iingat kayo Dylan. Ingatan mo ang anak ko ha. Bilin pa ng tatay ni Bebang. Opo, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ang anak ninyo. Nakangiti namang sagot ni Dylan. Kinilig pa si Bebang sa sagot ni Dylan, pero agad niya ring sinaway ang sarili dahil alam niyang pagkukunwari lamang ang lahat. Nang makarating sila sa kondo, ay tinulungan ni Dylan si Bebang na ayusin ang kanyang mga gamit. Kumpleto naman ang lahat dito, Bebang. Mamaya ay mag-grocery na lang tayo para hindi ka na mamroblema sa pagkain mo. Alam ko na kailangan mo ng pera, kaya ibibigay ko na ang kalahati ng pinag-usapan natin. Sana makatulong sa pamilya mo. Ani Dylan na kinatuwa naman ni Bebang. Talaga? Maraming salamat Dylan. May ipapagamot ko na si nanay. Masayang sagot ni Bebang. Walang anuman. Ihanda mo na ang sarili mo. Dahil sa sunod na linggo ay kasal na natin. Wika ni Dylan. Nakahanda naman ako at marunong akong tumupad sa usapan. Huwag kang mag-alala. Tugo naman ni Bebang. Sige, maiwan na kita dito. At tawagan mo na lang ako kung may problema ka. Ayan ang number ko. Ani Dylan sabay abot ng card kay Bebang. Okay, salamat. Sagot ni Bebang sabay kuha ng card na binibigay ni Dylan. Makalipas ang ilang linggo, ay idinaos ang marangyang kasal ni na Bebang at Dylan. Naroon lahat ang mga mayayamang tao na nasa negosyo. Hindi ipinaalam ni Bebang sa kanyang pamilya ang desisyon niya, kaya walang alam ang mga ito na ikakasal siya ngayon. Habang naglalakad papasok si Bebang, ay may sumisigaw sa utak niya na wag nang ituloy ang kasal dahil masasaktan lang siya, pero mas nanaig ang kagustuhan niya na makatulong sa kanyang pamilya. Kaya naman habang naglalakad ay tumutulo ang kanyang luha. Samantalang hindi naman malaman ni Dylan ang kanyang mararamdaman habang tinitignan si Bebang na naglalakad palapit sa kanya. Para bang ang saya-saya niya ng mga oras na yun na ikakasal siya kay Bebang. Habang palapit ng palapit si Bebang sa kanya, ay palakas ng palakas ang kakaibang tibok ng kanyang dibdib. Dahil sa tibok na iyon, ay napatitig na lamang siya kay Bebang hanggang ito ay makalapit sa kanya. Kakaibang sayang naramdaman niya nang sabay na silang naglalakad papunta sa altar hanggang sa mag-umpisa ng magseremonya ang pari na magkakasal sa kanila. Nicole Cortez,
Do you take Dylan Monteverde as your lawfully wedded husband? Tanong ng pari. Halos mapaluha si Bebang sa sakit sa dibdib. Kinakasal nga siya sa lalaking mahal niya, pero sa ibang katauhan. Hey! Pabulong na saad ni Dylan nang hindi makasagot si Bebang. Tila natauhan naman si Bebang sa ginawa ni Dylan. Yes, father. Malungkot na tugon ni Bebang. Hanggang sa matapos ang kasal, ay tila ba nakalutang si Bebang hanggang sa i-announce na ng pari na sila ay mag-asawa na. You may now kiss your bride. Anang pari. Dahan-dahang itinaas ni Dylan ang belo ni Bebang at marahan niya itong hinalikan sa mga labi. Napapikit na lamang si Bebang habang hinahalikan siya ni Dylan hanggang sa marinig niyang palakpakan ng mga tao sa simbahan. Matagal na palang tapos ang halik ni Dylan, ngunit nakapikit pa siya at lumuluha. Are you okay? Concern na tanong ni Dylan. Oo, okay lang ako. Pagsisinungaling ni Bebang, saka mabilis na pinahid ang luha sa kanyang pisngi at pilit na kinalma ang sarili. Sa isa sa mga resort sa Boracay na pagmamay-ari ng pamilya ni Dylan, ginanap ang kasal, kaya naman naroon na rin ang reception. Nang matapos ang seremonyas ng kasal, ay masayang nagsalo-salo ang lahat sa napakaraming pagkain na pinahanda ni Dylan. At dahil naroon ang mga kaibigan ni Dylan, ay naalok siya ng mga ito na uminom ng alak at hindi naman ito natanggihan. Maya-maya ay nagtunugan ng mga baso at kutsara. Tanda na nagre-request ang mga guest ng halik sa bagong kasal. Medyo lasing na si Dylan, kaya mabilis niyang nilapitan si Bebang na nasa table ng ibang bisita at kaagad na hinalikan sa labi. Mapangahas ang halik ni Dylan, kaya medyo nadala si Bebang, kaya gumanti rin siya sa halik nito. Hiyawan naman ang lahat ng mga tao at tuwang-tuwa sa paghahalikan ng dalawa. Lasing na si Dylan at halos gabi na rin umuwi ang mga bisita. Naiwan naman sa resort sina Dylan at Bebang para sa kunwaring honeymoon. Halos nakatulog na si Dylan sa lamesa dahil sa kalasingan. Mabuti na lamang at tinulungan ng mga staff ng resort si Bebang na may akyat si Dylan sa kanilang kwarto. Halos hindi na kasi ito makatayo dahil sa sobrang kalasingan. Thank you. Saad ni Bebang sa mga staff. Nang sa wakas, ay maipasok na nila si Dylan at maihiga sa kama. Umuungol si Dylan sa kalasingan, kaya naman naisipan ni Bebang na punasan nito ng basang bimpo. Dahan-dahan niyang hinubad ang sapatos nito, pati ang medyas. Hinubad niya rin ang Amerikana nitong suot para mapunasan niya ang buong katawan nito. Nang mahubad niya na ang pang-itaas ni Dylan, ay tumambad sa kanya ang matitipunong braso nito at ang naguhumiyaw na abs. Napakagat-labi si Bebang na medyo natukso sa ganda ng katawan ni Dylan. Napatitig siya ng matagal sa katawan ni Dylan at hindi niya mapigilan ang sarili, kaya't marahan niyang hinaplos ang matitipunong dibdib nito. Napapakagat-labi pa siya habang dinadama ang dibdib ni Dylan. Biglang natauhan si Bebang nang muling umungol si Dylan, kaya naman nagpasya na siyang tumayo para kumuha ng ipupunas niya rito. Kaagad naman siyang bumalik sa kasinimulang punasan si Dylan sa katawan. Ngunit habang pinupunasan niya ang katawan nito, ay bigla siyang hinila ni Dylan, kaya napasubsob siya sa ibabaw nito. Saktong nagkatapat ang kanilang mga muka. I love you. Halos pabulong na saad ni Dylan habang nakatitig sa kanyang mga mata. Napalunok naman si Bebang at kinilig siya sa sinabi nito. Ang sarap pala sa pakiramdam na masabihan ka ng mga salitang yun ng taong minamahal mo. Ngunit naisip niya na angkinin muna ang mga salitang yun para naman masulit niya ang kabaliwang pinasok niya. Inisip niya na kahit ngayong gabi lang, madama niya ang sarap at saya ng sandali na kasama ang lalaking matagal niya nang pinangarap. Baka kasi pwedeng hiramin ang sandaling iyon dahil alam niya na hindi naman habang buhay nakasama niya si Dylan. Dahil sa ayaw at sa gusto niya ay mawawala at mawawala rin si Dylan sa kanya dahil babalik ito sa babaeng minamahal nito.
Kaya hihiramin niya muna ang sandaling iyon. I love you too, Dylan. Nakangiting sagot ni Bebang habang nangangarap na sana ay totoo ang lahat. Bigla na lamang siyang siniil ng halik ni Dylan at dahil sa pagmamahal sa binata ay nagpaubaya si Bebang at tinugon niya ang halik nito hanggang sa naging mapusok si Dylan at tuluyan na siyang inangkin nito. Halos mapahiyaw siya sa sakit ng angkinin siya ng binata. Iyon ay tanda na wala na ang kanyang dangal na matagal niyang pinakaiingatan. Napapakapit na lamang siya sa batok ni Dylan nang maramdaman niyang nawawala na ang sakit at yun ay napapalitan na ng kakaibang pakiramdam na nagdudulot ng kakaibang saya sa kanyang pagkatao. Nicole, I love you, babe. Paos na saad ni Dylan habang nasa ibabaw niya ito at humihingal na sa pagod. Dahil sa narinig ay mabilis na tumulo ang mga luha ni Bebang. Oo nga pala, nakalimot siya. Hindi nga pala siya si Nicole. Si Nicole na mahal ni Dylan. Tumulo na lamang ng tumulo ang mga luha ni Bebang hanggang sa matapos si Dylan at makatulog ito sa ibabaw niya habang nakasubsob ang mukha nito sa kanyang lieg. Kahit anong pilit niyang pagpapanggap at pagkukunwari, ay sobrang sakit pa rin talaga ng katotohanan na hindi siyang mahal ni Dylan. Kaya ang hiram na sandaling iyon na akala niya ay magiging masaya ay naging isang mapait na sandali sa buhay niya. Nang tulog na si Dylan, ay dahan-dahan niya itong itinulak pababa sa kama. Nang may alis niya si Dylan sa ibabaw, ay nagbihis siya at nagpa siyang lumabas upang sumagap ng hangin. Naglakad-lakad siya sa may tabing dagat habang tumutulo ang luha at pinapagalitan ng sarili dahil sa katangahan. Baliw ka kasi eh. Pumayag ka na magpanggap kahit alam mong ikakadurog ng puso mo. Matalino ka sana eh, kaso bobo ka pala. Ang tanga-tanga mo, Bebang. Pumayag ka pa talagang maangkin ng lalaking kahit kailan ay hindi ka maaaring mahalin. Kahit kailan ay hindi niya malalaman ang tunay mong nararamdaman sa kanya. Aniya sa sarili habang umiiyak. Matagal niyang pinangarap na makita ulit si Dylan at makilala siya nito. Tapos ngayon heto siya at nagpapakamartir at nagkukunwaring asawa nito. At ang masakit pa, alam niya na may minamahal itong iba. Ilang oras ding umiyak si Bebang at hinayaan na sumabay sa alon ng mahihina niyang hikbi. Hinayaan niyang tangayin ng hangin ang lahat ng masasakit na katotohanan. Nang tila wala nang mailuha, ay saka siya nagpasyang bumalik sa kwarto nila ni Dylan. Tulog na tulog pa rin ito nang bumalik siya. Kaya dahan-dahan na lamang siyang humiga sa tabi nito at mabilis na rin naman siyang nakatulog. Nagising si Bebang na wala na si Dylan sa tabi niya. Hinanap niya ito at nakita niya ito sa dagat habang naglalangoy. Hindi na siya nagpakita pa dito at bumalik na lamang siya sa kwarto upang muling humiga. Masama pa rin kasi ang loob niya nang tawagin ni Dylan ang pangalan ni Nicole habang nagsisiping sila ng nakaraang gabi. Kahit anong iyak niya, ay hindi pa rin mawala ang sakit. Pero ano nga bang karapatan niyang magalit? Sino ba siya sa buhay ni Dylan? Binayaran lang naman siya nito para magpanggap at maging substitute bride niya, kaya wala siyang karapatan na mag-inarte. Muli siyang napaiyak sa katotohanan yun dahil wala nga naman siyang magagawa kundi gampanan ng trabaho niya kay Dylan. Trabaho lang ang lahat kaya dapat lang nakalimutan niya ang damdamin niya para kay Dylan. Kaya naman itinatak niya sa isipan niya na trabaho lang ang namamagitan sa kanila ni Dylan at wala nang iba. Kaya hindi na dapat nahaluan ng emosyon at kalimutan na ang damdamin niya kay Dylan dahil wala naman siyang halaga para dito. At ngayon niya sisimula ng trabaho niya bilang asawa ni Dylan. Kaya naisipan niya na ipaghanda ng bibihisan si Dylan at nag-order na rin siya ng almusal para sa kanilang dalawa. Wow, ang sarap ng almusal natin ah. Masayang bungad ni Dylan nang abutan niyang nag-aayos ng lamesa si Bebang. Kaagad namang inasikaso ni Bebang si Dylan nang dumating ito. Dumiretso si Dylan sa bathroom para magbanlaw at nang lumabas ito ay binigay ni Bebang ang damit na isusuot nito.
pati ang iba pang kailangan nito. Umupo ka na dito, Dylan, nang makapag-almusal na tayo. Masayang alok ni Bebang. Masaya namang umupo si Dylan sa harap ni Bebang. May pagkain na siya sa pinggan at agma na itong kakainin nang pigilan siya ni Bebang. Oops, sandali lang, mag-pray muna tayo. Awat ni Bebang kay Dylan. Saka ito nagsimulang magdasal at magpasalamat sa pagkain na nasa harap nila. Hangang-hanga naman si Dylan sa mga nakikita niyang ugali ni Bebang. Kaya lihim siyang napapangiti rito. Kain na. Anito nang matapos magdasal. Maganang kumain si Dylan at masaya rin silang nagkwentuhan habang kumakain. Pansamantalang nakalimutan ni Bebang ang sakit na nararamdaman niya kani-kanina lamang. I'm sorry sa nangyari kagabi ha. Alam kong wala yun sa usapan natin. Hayaan mo, dadagdagan ko na lang ang bayad ko sa'yo. Malumanay na saad ni Dylan. Ngunit tila naman iyon isang palaso na tumusok sa puso ni Bebang. Kaya naman isang malakas na sampalang tumama sa pisngi ni Dylan na ikinagulat nito. Hindi ako isang babaeng bayaran, Dylan. Kung ano man ang nangyari sa atin kagabi, ay kalimutan mo na lang yun. At tandaan mo, hindi ako kailanman humihingi ng anumang bayad para dun. Hindi ako katulad ng mga bayarang babae. Kaya kung ano man ang nangyari sa atin, ay ibaon na lang natin sa limot at pakiusap. Huwag mo nalang ipamukha sa akin kung gaano ako kaliit sa paningin mo. Dahil baka masuklam pa ako pati sa sarili ko. Ani Bebang habang naluluha. Umalis ito at pumasok sa banyo upang doon umiyak. Hindi naman maunawaan ni Dylan kung bakit nagalit si Bebang. Wala siyang ideya kung gaano kasakit sa dalaga ang mga sinabi niya. Ngunit gayon paman, kahit hindi niya alam kung saan siya nagkamali, ay lumabas siya at pumunta sa malapit na mall. Nakakita siya roon ng bouquet of flowers at naisip niya ring bumili ng chocolate. Kailangan niyang suyuin si Bebang at hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit nga ba kailangan niya itong suyuin. Hindi niya rin maintindihan ng kanyang sarili kung bakit masaya siya na pumipili ng bulaklak para kay Bebang. Hindi niya maunawaan ang kanyang sarili mula pa kagabi, lalo na nang malaman niya na buo pa ang pagkababae ni Bebang at sisingsisi siya nang masambit niya ng hindi sinasadya ang pangalan ni Nicole habang inaangkin niya si Bebang. Alam niyang mali at maaaring nasaktan niya ang damdamin ni Bebang, kaya hindi lang siya nagpahalata dahil maging siya ay nagulat din. At dahil nga sa kalasingan ay nakatulog na lamang siya at umaga na siya nagising. Tulog na tulog pa si Bebang nang magising siya, kaya nagpa siya na lamang siyang lumangoy at hindi na niya ito ginising pa. Sir, ito po oh, maganda po ang bulaklak na yan at siguradong may inlove ang sino mang pagbibigyan yun yan. Magiliw na alok ng sales lady kay Dylan ng bulaklak na talaga namang napakaganda. Sunflower iyon at napaka-perpekto ng bulaklak noon at napakasarap sa mata. Oo nga, ang ganda. Sige, bigyan mo ako ng isa. Nakangiting saad ni Dylan. Sige po sir, ang swerte naman ng pagbibigyan nyo niyan sir. Bukod sa maganda na ang bulaklak ang gwapo-gwapo niyo pa sir. Sana all na lang talaga. Tila kinikilig na saad ng sales lady habang hinahanda ang bulaklak na binibili ni Dylan. Napangiti naman si Dylan sa sinabi ng sales lady. Sanay na siya dahil gano'n naman parati ang mga babae sa kanya. Napakagwapo naman kasi talaga ni Dylan. Nang matapos nang ihanda ang bulaklak at chocolate, ay nakangiting ibinigay iyon kay Dylan ng sales lady habang nagpapakyut. Hanggang sa makabalik sa hotel nila si Dylan, ay hindi nawawala ang ngiti nito. Naabutan niyang nagsusuklay si Bebang at bagong ligo ito. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit humahanga siya sa simpleng kagandahan ni Bebang. Bebang, sorry kung nasaktan ka man sa sinabi ko. Hindi ko naman naisip na ganun ang mararamdaman mo. Sorry talaga. Siya nga pala, bumili ako ng bulaklak at chocolate para sa'yo. Makabawi man lang sa nagawa ko. Sinserong saad ni Dylan. Napangiti naman si Bebang sa pinapakitang effort ni Dylan. Sandali niyang nakalimutan ang naramdaman niyang sakit at naging marupok siya agad-agad.
kaya para bang bigla na lamang nawala ang hinanakit niya kay Dylan. Salamat, hindi mo naman kailangang gawin pa to. Pero salamat. Nakangiting saad ni Bebang nang tanggapin niya ang bulaklak at chocolates na binigay ni Dylan. Mamasyal tayo. Maraming magagandang lugar dito sa Boracay. Para naman hindi masayang ang pagpunta mo rito. Nakangiting alok ni Dylan kay Bebang. Sige, tanging sagot ni Bebang. Susulitin niya na lamang ang mga sandali na kasama niya si Dylan. Dahil alam niya, sa maikling panahon lamang sila magkakasama. At pagkatapos ng 3 buwan, ay hindi niya na alam kung magkikita pa ba sila ni Dylan. Masayang namasyal ang dalawa at pinuntahan nila lahat ng pwedeng puntahan sa lugar na iyon. Naroon ang bumili sila ng street foods na kahit kailan ay hindi pa nakakain ni Dylan. At noon lamang nalaman ni Dylan na masarap pala mga ihaw-ihaw at mga isaw. Nagtataka si Dylan kung bakit masaya siya na kasama si Bebang maghapon. Masaya siyang makita na humahalakhak si Bebang habang kumakain ng isaw. Napakasarap kasama ni Bebang, kaya libang na libang talaga siya at halos nabitin pa siya sa maghapon na iyon. Ni hindi nga siya nag-abala na tumingin sa kanyang cellphone. Kaya naman ang tignan niya iyon habang nagpapahinga sila sa silong ng isang malaking puno. Ay nakita niya na marami na palang missed call si Nicole at galit na ito sa text at nagtatanong kung anong ginagawa niya. Ngunit sa halip na mag-alala dahil galit na si Nicole, ay dinedma na lamang iyon ni Dylan at masayang nakipagkwentuhan kay Bebang. Ewan ba niya dahil pansamantalang nawala si Nicole sa isip niya dahil sa sayang nararamdaman habang kasama si Bebang. Gabi na nang makabalik sila sa resort, kaya nagpa-deliver na lamang sila sa kwarto ng pagkain para sa dinner at nang matapos kumain ay nagpasya na silang matulog. Tila nagkakahiyaan pa sila kung magkatabi ba sila sa kama. Diyan ka na sa kama, Bebang. Ako na sa sofa. Saad ni Dylan. Hindi, ikaw na lang sa kama at ako na sa sofa. Sanay naman ako kahit saan humiga eh. Saad naman ni Bebang. Hindi, ako na dito. Pagpupamilit naman ni Dylan at humiga na nga siya sa sofa. Sige, ikaw ang bahala. Sagot ni lamang ni Bebang. Thanks sa maghapon and good night. Ani Dylan habang nakangiti kay Bebang. Good night, thank you din. Sobrang saya ko maghapon. Masayang tugon naman ni Bebang. Dahil sa pagod, ay kaagad nakatulog si Dylan. Ngunit hindi si Bebang. Nakokonsensya kasi siya kay Dylan. Napilit pinagkakasya ang sarili sa maliit na sofa. Kaya naman bumangon siya at nilapitan si Dylan at ginising ang binata. Doon ka na sa kama, tabi na lang tayo. Ani Bebang nang magising si Dylan. Sigurado ka? Tanong naman ni Dylan na tila nagdadalawang isip. Oo, sige na para makaunat na ang paa mo. Tugon naman ni Bebang at tinulungan niya si Dylan na bumangon. Tumayo naman si Dylan para lumapit sa kama. Nahirapan nga siya kasi hindi niya maiunat ang kanyang paa. Thank you. Wika ni Dylan nang makahiga siya sa kama. Welcome, tulog ka na ulit. Nakangiting sagot ni Bebang. Ngumiti si Dylan saka pinikit ang mga mata dahil inaantok na talaga siya ng sobra. Maya-maya nga lang ay tulog na si Dylan. Ngunit si Bebang ay nanatiling gising at nakangiting tinitignan ng mukha ng binata. Masaya siya sa kabila ng katotohanan na mawawala rin si Dylan sa kanya. Sa ngayon ay sapat na sa kanyang makasama niya ito sa maikling panahon. At kung magkahiwalay man sila, ay siguro hindi na siya muling magmamahal pa ng iba. Maya-maya ay ginupo na rin ng antok si Bebang, kaya naman nakatulog siya habang nakangiti. Nagising na lamang sila na magkayakap, kaya naman bigla silang nahiya sa isa't isa, kaya para silang nagunahan sa pagbangon. Sa hiya ni Bebang, ay kaagad siyang pumasok sa banyo at kaagad na naligo. Habang naiwan naman si Dylan na nakangiti. Habang naliligo si Bebang, ay nagpasya na si Dylan na umorder ng kanilang pagkain. Kaya nang makatapos si Bebang, ay naabutan niya nag-aayos ng lamesa si Dylan habang kumakanta.
Kaya naman napangiti siya at kinilig sa kanta ni Dylan. Ang ganda pala ng boses nito at lalo yata siyang na-in-love. Tapos ka na pala. Tamang-tama at nihanda ko ng almusal natin. Kain na tayo. Nakangiting alok ni Dylan. Umupo na rin si Bebang at masaya nilang pinagsaluhan ng pagkain na in-order ni Dylan. Muli ay sinulit nila ang buong araw na yun sa pamamasyal sa buong Boracay. At makalipas ang 1 linggo, ay umuwi na sila sa Maynila. At isinama na ni Dylan si Bebang sa mansyon para doon na tumira. Naging maganda ang pagsasama nila. At ginampanan nga ni Bebang ang pagiging asawa niya kay Dylan. Lalo na kapag naroon ang mga magulang nito. Lahat ng pag-aasikaso ay ginawa niya dito. Ngunit habang tumatagal, ay lalo niyang minamahal si Dylan. At araw-araw siyang natatakot at nalulungkot. Dahil 1 buwan na lamang ay maghihiwalay na sila ni Dylan. Matatapos na kasi ang 3 buwan na kasunduan nila. At napakasakit noon para kay Bebang. Kung pwede nga lang na wag nang matapos ang kanilang pagsasama. Nasanay na kasi siya na sa tuwing gigising siya ng umaga, ay mukha ni Dylan ang makikita niya at hindi niya alam kung paano ipagpapatuloy ang kanyang buhay nang wala si Dylan sa kanyang tabi. Lalo siyang nalungkot 1 umaga nang magising siya na nagsusuka at masama ang pakiramdam. Naalala niyang magdadalawang buwan na siyang hindi dinadatnan mula nang may mangyari sa kanila ni Dylan. Natakot siya sa kanyang naisip, kaya naman kaagad siyang bumili ng pregnancy test at nang hina siya nang malaman ang resulta. Buntis nga siya, kaya napaluhan na lamang siya at napatakip sa bibig. Paano na siya ngayon? Gusto niyang matuwa dahil magkakaanak na sila ni Dylan. Ngunit naroon ang lungkot dahil alam niyang hindi matutuwa si Dylan, lalo na at pauwi na ang babaeng totoong mahal nito. Kaya hindi niya malaman kung dapat pa bang malaman ito ni Dylan o itatago niya na lamang. Pero naisip niya rin na karapatan din ni Dylan na malaman, kaya handa siyang aminin kay Dylan anuman ang maging sagot nito. Handa na siyang masaktan, itanggi man ni Dylan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Palabas na sana siya ng CR sa kwarto nila ni Dylan. Ngunit may narinig siyang dumating at may boses babae. Bigla siyang kinabahan, kaya binuksan niya ng bahagya ang pinto upang silipin kung sino ang dumating. At nakita nga niya si Dylan, kaya kapat kahalikan ng isang napakagandang babae. Napatakip siya sa bibig sa kanyang nakita at nanatili na lamang siyang naroon habang umiiyak at naririnig niya ang halakhak ng dalawa. Hanggang sa ang halakhak na iyon ay napalitan na ng ungol, kaya lalong napaiyak si Bebang. Alam niya na may nangyayari sa dalawa, kaya naman parang dinudurog ang kanyang puso. Nanatili siya doon ng kung ilang oras, hanggang sa wala na siyang marinig. Umalis na ulit si Dylan, at ang babae na siguro ay si Nicole. Dahil sa sakit, ay nagpasya na siyang iwanan si Dylan, dahil nariyan na ang totoong Nicole na mahal nito. Umiiyak siya habang nag-iimpake siya ng mga damit niya. Palihim siyang umalis sa mansyon at siniguro niyang walang makakakita sa kanya. Mabuti na lamang at wala doon ang mga magulang ni Dylan. Nagpasya siyang umuwi at masayang-masaya naman ang mga magulang niya nang makauwi siya, na ang tanging alam ay may pinuntahan lamang siyang trabaho. "Anak, namiss ka namin." Anang tatay ni Bebang. "Namiss ko rin po kayo, itay." Naiiyak na saad ni Bebang. "Tapos na ba ang training mo, anak?" tanong nito. "Opo, tay, at nanalo ako sa loto ng ilang numero, at malaki yun, tay, kaya maipapagamot na natin si nanay. Pagkatapos ay uwi tayo ng probinsya, at doon tayo magsisimula ng panibagong buhay. Babayaran na natin si Esteban, para hindi niya na tayo guluhin." Nakangiting saad ni Bebang. "Talaga, anak, naku, salamat naman sa Diyos, at dininig niya ang aking mga dasal." Maiyak-iyak na saad ng tatay ni Bebang, na paniwalang-paniwala na nanalo nga sa loto si Bebang. Gamit ang perang binayad ni Dylan, ay pinaoperahan niya ang nanay niya, at binayaran niya rin ang utang nila kay Esteban. Hindi rin makapaniwala si Esteban kung paano siya nabayaran ni Bebang. Samantala,
Nagtaka naman si Dylan kung bakit biglang nawala si Bebang. Walang nakakita kahit isang katulong sa pag-alis nito, kaya wala siyang mapagtanungan. Inisip niya na baka nakita nga sila ni Bebang nang dalhin niya si Nicole sa bahay. Nung una'y hinayaan niya lang at hindi niya na hinanap si Bebang. Alam niya naman na umuwi na ito sa pamilya. Saka masaya naman siya kasi kasama niya na si Nicole. Nagsama na kasi sila nito sa kanyang kondo. Ngunit habang tumatagal, ay para bang namimiss niya na si Bebang at hinahanap-hanap na niya ang pag-aalaga nito sa kanya na hindi kayang gawin ni Nicole. Masyado kasing sosyal si Nicole at sanay sa katulong, kaya sanay din ito na siya ang pinagsisilbihan. Feeling doon niya kumbaga. Kaya naman parang nawawala ng paunti-unti ang pagmamahal dito ni Dylan at pilit na hinahanap ng puso niya si Bebang. Ano ba naman yan, Dylan? Palagi ka nalang walang gana ha? Naiinis na saad ni Nicole. Isang gabi na nilalambing niya si Dylan. Ngunit parang hindi man lang ginaganahan si Dylan na makipagsiping sa kanya. Sorry, wala lang talaga akong gana. Ani Dylan saka tumayo sa kama. Alam mo, simula nang dumating ako at nawala yung Bebang na yan, ay palagi ka nalang ganyan. Bakit? Na-inlove ka na ba sa babaeng bayaran na yon? Inis na pasigaw na saad ni Nicole. Tila naman biglang kumulo ang dugo ni Dylan dahil sa pagtawag na babaeng bayaran ni Nicole kay Bebang. Huwag na huwag mo siyang matawag-tawag ng ganyan, Nicole. Hindi siya katulad ng babaeng inaakala mo. Galit na saad ni Dylan. So, pinagtatanggol mo na siya ngayon? Mahal mo na nga siya. Galit na ring saad ni Nicole. Oo, mahal ko na siya at hindi na kita mahal. Dahil ang babaeng bayaran na sinasabi mo, ang mas nagparamdam sa akin ng pagmamahal at pag-aalaga ni minsan ay hindi ko naramdaman sa'yo. Dahil puro ka career, makasarili ka. And now, our relationship is over. Let's stop this relationship. Galit na saad ni Dylan. Fine, bahala ka sa buhay mo at magsama kayo ng hampas lupa na yun. Galit naman na sigaw ni Nicole at nagmamandaling nag-impake ng kanyang mga gamit. Saka umalis sa kondo ni Dylan. Kinaumagahan ay pinuntahan ni Dylan si Bebang sa bahay nito sa Tondo. Ngunit hindi niya naabutan doon ang pamilya ni Bebang. Ayon sa napagtanungan niya, ay nanalo daw sa loto si Bebang. At umuwi raw ito sa probinsya at doon daw magnanegosyo. Napangiti si Dylan dahil alam niya na ang perang ginamit ni Bebang ay ang perang ginamit niya rito. Mabuti na lamang at alam ng kapitbahay nila kung saan ang probinsya nila Bebang. Kaya naman nung araw ding iyon ay bumiyahe siya pa uwi ng Samar upang puntahan si Bebang. Pagdating niya sa barangay ni na Bebang ay agad namang may nakapagturo sa kanya na nagtitinda ito sa palengke. Kaya naman kaagad niyang hinanap ang pwesto ni Bebang. Inabutan niyang abalang-abala si Bebang sa pag-aayos ng mga damit na paninda niya sa palengke, habang tila hirap na dahil sa laki ng kanyang tiyan. Biglang kinabahan si Dylan nang makita niya ang tiyan ni Bebang. Nalungkot siya dahil parang nahuli na siya ng dating. Tatalikod na sana siya nang may tumawag sa pangalan nito. Dylan, ikaw ba yan? Sigaw na saad ni Bebang na parang hindi makapaniwala. Lumingon si Dylan nang marinig niya ang tawag ni Bebang. Bebang, kumusta? May asawa ka na pala. Malungkot na saad ni Dylan nang makalapit sa kanya si Bebang. Hindi naman nakasagot ang dalaga sa sinabi ni Dylan. Sandali lang ha? Ani Bebang at tinilikuran siya saglit para magpaalam sa kapatid nito na tumutulong sa kanya sa pagtitinda. Lumakad sila at pumasok sa isang maliit na karinderya para doon mag-usap. Kamusta na kayo ni Nicole? Nakangiting talong ni Bebang. Wala na kami. Maikling sagot ni Dylan. Nabigla naman si Bebang sa sinagot nito. Bakit? Saka anong ginagawa mo rito? Tanong ni Bebang. Matagal bago sumagot si Dylan. Hindi niya kasi alam kung dapat niya pang sabihin kay Bebang na siya talaga ang pinuntahan niya roon. Pero nagpasya pa rin siya na sabihin ang totoo.
Wala naman siyang balak na sirain ang pamilya ni Bebang. Pumunta ako rito para sana sa'yo. Bebang, kaso parang huli na ang lahat. May asawa ka na pala. Malungkot na saad ni Dylan na parang maiiyak. Natawa naman si Bebang sa sinabi ni Dylan, kaya nagtaka ito kung bakit tumatawa si Bebang. Bakit ka tumatawa? Nagtatakang tanong ni Dylan. Paano mo naman nasabi na may asawa na ako? Natatawa pa ring tanong ni Bebang. Buntis ka, di ba? Naguguluhang tanong ni Dylan. Buntis nga ako, at ikaw ang ama. Nakangiting sagot ni Bebang. Halos hindi makapaniwala si Dylan sa kanyang narinig, at hindi malaman kung tatawa ba siya o iiyak. Talaga? Ako ang ama? Paanong? Hindi makapaniwalang tanong ni Dylan. Buntis ako nung umalis ako sa inyo, Dylan. Hindi ko na sinabi sa iyo dahil baka makagulo pa ako sa inyo ni Nicole. Wala naman akong karapatang maghabol dahil binayaran mo lang naman ako eh. Kaya nagpasya na lamang akong lumayo para wala na kayong problema ni Nicole. Alam ko naman na hindi mo ako mahal dahil si Nicole naman talaga ang mahal mo. Malungkot na saad ni Bebang. Akala ko rin si Nicole ang mahal ko. Pero nang mawala ka sa buhay ko ay doon ko nalaman na ikaw pala ang mahal ko. Kahit naroon si Nicole ay ikaw ang hinahanap ng puso ko at ikaw ang laging nasa isip ko. Kaya alam ko na ikaw na ang mahal ko. Kaya kita hinanap at nagbabakas sakali na minahal mo rin ako kahit konti habang magkasama tayo. Saad naman ni Dylan. Naluha si Bebang sa mga sinabi ni Dylan. Hindi siya makapaniwala na maririnig niya pa ang mga yun mula kay Dylan. Mahal na mahal kita, Dylan. Mula pa nung mga bata pa tayo. Nawala ka man noon ay hindi ka nawala sa isipan at puso ko. Kaya nang alukin mo ako ng kasal at magpakilala kay agad akong pumayag dahil katuparan niyo ng pangarap ko. Masayang masaya ako noon dahil nakita ulit kita makalipas ang 15 taon. Naluluha na ring saad ni Bebang. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan namang tanong ni Dylan. Ikinuwento lahat ni Bebang ang mga nangyari simula pa noong mga bata pa sila hanggang sa magkita ulit sila. Kaya naman maligayang maligaya si Dylan nang malaman niya ang lahat. Handa ka bang sumama sa akin at maging asawa ko ulit, Mrs. Bebang Monteverde? Nakangiting sagot ni Dylan. Oo naman. Nakangiti at maluhaluhang sagot ni Bebang. Kaya muli ay sinama niya si Bebang pauwi at nagsama sila bilang tunay na mag-asawa. At ilang araw ang lumipas ay nagsilang na si Bebang ng isang malusog na sanggol. Lalaki iyon, kaya pinangalanan niya iyon ng Brian. Kasama ng kanilang anak, sila ay nagsama ng maligaya hanggang sa dulo ng walang hanggan.